Minsan, deadma ang ilang mga parents sa pagkasira ng milk teeth ng kanilang mga babies. Sumasagi kasi sa isip nila na mapapalitan naman yan, baby teeth lang yan, di ba? O may papalit naman na permanent teeth, kaya okay lang kahit mabulok yung baby teeth, yung mga ganyang pag-iisip. So ang tanong natin tama ba ito, Doc? Sasagutin tayo ni Dr. Gay Raralio, President and Fellow ng Philippine Pediatric Dental Society, Diplomate, Philippine Board of Pediatric Dentistry. Dr. Gay, magandang hapon. Magandang hapon po, Mamo Tintin at saka Papo Julius. Salamat sa inyong pag-anyaya sa amin ngayon dito. Salamat po sa pagpunta dito sa studio. Anytime po, basta dito sa Julius and Tintin. Uy, Ayan. Napakasikat na palabas. Oy, Sa salamat. YouTube. Regards, kaway-kaway kay Dr. Ricky Gatbonton. Salamat, Doc, sa inyong tawag. Kaya sa mga mommies yan na nagtatanong, mga anong edad po ba dapat unang ipakonsulta ang kanilang mga baby Oo nga. sa doctor o sa dentist? Bali ganito ho yun. Ang rekomendasyon ng American Association of Pediatric Dentistry before age 1 or as soon as the child celebrates his or her first birthday. So, kung hindi man ho yun, pag meron na kasing nag-uumpisa na lumalabas ng ngipin, maganda na magpunta na rin sa dentista. Ang gusto kasi natin dito, mapaaga yung pagkakaroon ng bata ng dental home. Ayun. So, yung Exposure and experience Correct. and seeing a dentist. Yes, knowing Mamo. who and what a dentist is, parang ganun. That's Oo. one. Oo. And yun kasing relationship between the patient, the dentist, and because we're talking about yung batang pasyente, syempre pumapasok na rin dyan yung magulang at saka paminsan-minsan pati ho yung mga pediatrician. Tama yun. So nag-uusap-usap po yun para paglaki ng bata at saka paglabas ng mga baby teeth muna, maayos yung pag-aalaga ng mga magulang kung di man yung mga primary caregivers. Ayan na pa po yung baby teeth. Ako, ang dami kong tanong dito. Kasi di ba ang bata, pinapainom ng gatas na maraming sugar. Correct Bata po, pala yung mga Mamo. powdered Yung milk. mga formula po, Formula. diba? Matatamis Oo. yan. So bata pa lang, nakakasira na ba yun ng ngipin? Tama ho kayo dyan. Oo. Kaya doon ang maganda, pag maaga kasi yung na-establish yung dental home, bago pa papakainin ng mga magulang, Yeah. yung bata, na-i-introduce na sila sa tamang pag-aalaga. Oo. Or correct oral hygiene, tamang pag-alaga, yung brushing, malalaman na nila, pati yung tamang pagkain, kung kailan lang pwedeng magbigay ng mga yun, kung Matatamis. pwede, wag nang umpisahan yung matatamis muna habang bata. Oo. Tapos yung tamang pagsisipilyo, lahat kasi yon kasama doon sa may establish na dental home. Kasi doon ipapaliwanag yon. Parang yung unang bisita, yun yung dental education ng mga magulang. Oo. Kasi Kasi, ano yung common problem ho kapag ang isang bata ay hindi maagang pina-check sa dentist? Ano yung mga common na na-encounter yung problem? Medyo hindi magandang sagot ho natin dyan. Kasi karaniwan sa mga natatanggap natin na pasyente, so pag medyo mga 3 years old and up, syempre lumabas na yung mga baby teeth. oo. So kapag lumabas yung baby teeth, tapos mali yung mga information na natanggap nung magulang habang lumalaki yung bata, ayan na, may mga bulok na yung ngipin, itim, kung medyo hindi tayo fortunate, talagang infected pa yung ibang ngipin as early as 3 years old. So kasi meron mga nalaman na ibang information yung mga magulang. So Kaya nga hindi nila eh. nabigay yung tamang tamang paraan ng pag-alaga doon sa kanilang mga anak. So tama ba yung paniniwala ng marami na ayaan mo na, baby teeth lang yan, papalitan niya ng permanent teeth, kaya kahit bulok-bulok yung baby teeth, okay lang. Tama ba yung ganung paniniwala, Doc? Nako, nakakalungkot ho. Pero sana wag nang yan yung paniwalaan sana ng mga karamihan. Kasi kapag yun yung ating isip, ibig sabihin parang pinapabayaan natin na infected yung ngipin ng mga bata. So yung baby teeth kasi, importante yan kasi yan yung gagamitin ng bata sa pag-develop niya ng tamang speech. Diba? Tapos syempre tama. matututo siyang magsalita habang lumalaki. Oo. Maliban doon, pati sa pagkain, kasi hindi naman siya magsistay sa gatas. Oo. Siyempre Magsa-solid dapat food matuto siya. siya na mag-solid food. Oo, So oo. ano ngayon yung maigi para mas ma-enjoy niya yung pagkain ng healthy foods? Siyempre mas maganda rin na sound
walang sira, walang butas, yung mga ngipin ni baby. So function, malaki yung function nung milk teeth or baby teeth. At saka ang parang gusto ng mga magulang marinig na yon yung best guide for the permanent teeth. Kasi yun yung magsiset Susundan ng... pa lang. Oo. Oo. Pero bakit yung iba, Dok, hindi ganun yung pag-iisip, parang hindi nila nare-realize na Pinababayaan lang. may effect ba na ang bulok ng ngipin ng bata habang baby pa, may effect yun sa papalit na permanent teeth? Tama ho kayo doon kasi meron kasing age yung bata. Usually, may yung mga maaga, 5 up, may mga lumalabas na Na permanent? permanent Oo. teeth. Mas madalas, mga 6 years old. Okay. So, yan yung first permanent molars. Tapos, paminsan-minsan, maaga din lumalabas yung mga ngipin sa harap, Oo. yung mga permanent incisors. Kung ganun kasi yung mindset nung mga nakikinig o mga Pilipino, mga Oo. pamilyang natin, Mm-mm. ibig sabihin, kahit sa paglabas ng permanent teeth, nabubulok na rin sila. Kasi bacteria ho kasi yung yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng cavities, ng sirang ngipin. Mm-mm. So yung bacteria, pwede siyang inaapektuhan na niya yung mga katabing ngipin, Ayun na. permanent na yon. Oo na. So, wala nang pag-asa, Dok. Pag nasira na yung permanent, bulok na rin Wala yung nang permanent. kapalit. Wala Yun nang yung papalit doon. yun yung malungkot. Kaya mas maganda alagaan ng baby teeth Oo. para sa ganun, yung lalabas na permanent teeth, teeth for the patient's lifetime. Kung Oo. kakayanin, di ba? Oo. Otherwise, mauwi siya sa pustiso. Naku, aga pa, no? Ayaw naman natin yun. Pero Paano gagawin to kapag may sungki, yung tawag nila sungki, yung Yan. nagdodoble yung ipin? Oo nga. Ano ginagawa pag gano'n? Ano nga ba cause ng sungki in the first place? Diba Bakit hindi may na lalabas, sungki? may ipin ka Oo. pa, meron na lumalabas sa likod. Nasusungki yun, oo. yung age ho niya, nasa mga 6, 7, mga ganong 8. edad. Kasi yun yung paglabas ng harap. At yan yung talagang kitang-kita ng mga magulang. Oo. Kasi meron tayong mga space management. So pag nakikita na dapat nung mga dentistang pupuntahan na parang kukulangin ng space, Mm-mm. pwedeng magbunot sila ng kinakailangan ng ngipin. Pero dapat ito ine-examine ng maigi. No? Muna. Aalamin natin kung ano ba yung reason ng sungki. Pwede kasi yung genetic. Pwedeng tingnan, pati yung mga magulang, yung mami ba, medyo sungki-sungki na rin yung ngipin. Namamana O yung- pa lang pagkasungki minamana ng din ngipin. kasi yun. Oo. Tapos aside from that, yung sabi natin kanina, 'di ba, ayaw natin mabulok yung permanent kasi guide. Mm-mm. Kapag yung baby teeth, Baby teeth, kasi oo. guide yun ng permanent teeth. Kapag maaga kasing nabulok yung mga baby teeth, pwede kasing umurong yung mga lalabas na permanent paharap. So yung dapat na lalabas pa na permanent teeth doon sa ilalim Mm-mm. ng mga baby teeth, naiipit na sila. Kasi parang na yan yung dapat na space nila, umurong. Oo. Umurong ngayon yung mga lumabas na permanent teeth. So, lalo silang nagsusungki. Ayun na. So, magpapatong-patong. Kaya ang Maliban solusyon sa- dyan, yung braces, yung orthodontist, di ba? Kung talagang lumabas na yung permanent at Oo. saka hindi na kaya dun sa removable appliances, meron na kasing ganun, ma'am. Oo. So, fixed braces na. Yun na yung mahal. Yun mahal na yung braces Oo. Oo. Anong age, Doc, dapat floss ang mga nagpo-floss ang mga bata? Oo. Yung flossing. Kasi, ang normal na baby teeth, may spaces. Oo. So, yung flossing po, dapat yan, mga pag-mixed dentition. Siguro mga 7 years old up. Kasi by that time, pati yung pasyente, na-develop na niya yung dexterity. Or pwede naman siyang tulungan muna nung magulang o nung yaya o kung sino man ang nag-aalaga sa kanilang bahay. Pero bakit importante na mag-floss ng ngipin? Hindi ba enough na mag-toothbrush lang? Bakit kailangan mag-floss tama pa? po yun. Oo. Kasi pag tinignan natin yung ngipin, ang surfaces niyan, 5. Meron sa top, tapos merong side, 'di ba? Harap likod at saka dito sa labial at saka sa
labial or palatal o kaya lingual. So, ibig sabihin, dapat lahat yon nalilinisan. So, dahil dikit-dikit yung ngipin, yun yung tatanggalin ng floss kasi magkatabi sila. Na hindi kaya ng Na hindi toothbrush. kaya ng toothbrush. Doon ngayon naiipit yung mga pagkain na kinain mo 3 days ago pa. Nandyan, Correct po, mabubulok, di ba? Yan ang cause din ng bad breath, di ba? Yun yung Tama. yung mga proximal cavities na yon. Oo. Diba? Kasi naiwan na Correct. yung pagkain. Kasi para sa doon. maraming tao, Dok, parang, nag-toothbrush na nga, dagdag gastos lang. Yeah, parang Hassle ganun eh. pa. Hindi Yung iba kailangan ko, ng mga hassle. floss, May mga, ganyan, may mga di ba? nabibili Doc ngayon na floss na parang toothpick na siya. Do Hindi siya you yung recommend that? mahaba, ano? Okay ba yung gano'n? Para sa akin, kung ano kasi yung kayang gamitin ng patient. Ayan. No? So kung mas madali siguro yon, okay naman. Kasi ang talagang goal naman natin dyan, matanggal Oo. yung pagkain na sumiksik dun sa gitna ng ngipin. Oo. Okay. Ako may dalawang questions ako pa Sige, bago go. makalimutan. Recommended ba na once mabulok ang ngipin ng bata, bubunutin na agad? Yun bang right? Siguro ang pwede kong idagdag dyan, Mamu. Pag may nabulok na ngipin, magpunta sa dentista, baka sakaling masave pa talaga yung ngipin na yon. How to save? Pasta. Kasi kaya pa yan ng pasta, Ayun. kahit baby teeth. No, No, so kung maaga at maagapan bago lumaki at maging infected yung ngipin, hindi siya kailangan bunutin. Bunutin.